everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana, and today's vlog, i-share ko sa inyo yung top 10 na pinaka-best na loan app or yung mga online utangan ngayong 2024. And ito kasi yung mga feeling ko or sa tingin ko, pwede natin masubukan na mautangan kapag kailangan talaga natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangailangan at nahihirapan tayo na humiram sa ating mga kapamilya at sa mga kaibigan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel or maaaring lagi ka nanonood sa mga videos natin pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali ka sa ating weekly GCash giveaways at every 25th of the month nga po ay merong isa na binibigyan natin ng brand new na cellphone. And congratulations na po pala kay Ma'am Lysel. Siya po yung makakatanggap ng isang cellphone. Ito na nga po yung mga nanalo ng ating pa-cellphone nung mga nakaraang linggo, nung mga nakaraang buwan. At ayun nga po, congratulations sa bagong winner natin, si Ma'am Lysel. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na nga po kayo para makasali. So ang number 10 mga beshies na i-share ko sa inyo, itong si Digido or Digido. Bakit ko ba sinama itong si Digido? Kasi kung i-compare natin itong si Digido doon sa iba't ibang mga loan app na lumalabas sa Play Store, pag naghahanap kayo ng ibang mautangan, medyo okay naman itong si Digido. Kaya lang, ang problema kasi ay kapag binayaran mo ng matagal yung utang mo dito kay Digido, ay napakalaki yung interest at processing fees nila. Pero kapag binayaran mo siya ng maaga, mababa lang din naman talaga yung interest at yung mga processing fees niya. Halimbawa, umutang ka ngayon and then after 3 days or after 5 days, binayaran mo agad-agad yung utang mo, talagang mababa naman yung interest at processing fees nito. Pero kasi kung umabot ng 15 days, ng 30 days, kasi nga minsan nag-offer ito ng 1 month na payment terms, ay medyo malaki din talaga yung interest and processing fees niya. Kaya advice ko lang, kapag uutang kayo dito kay Digido, meron kayong inaasahan na pera sa loob lamang ng 3 araw, sa loob lamang ng 5 araw. Halimbawa, delay lang talaga yung sahod nyo. Makakasahod naman kayo after 2 days, after 3 days. So, pwede nyo i-consider itong si Digido na utangan para meron tayong pamasahe. Kasi baka hindi ka makakapasok sa inyong trabaho kapag wala kang mautangan. So, ang pwedeng makaunang dito kay Digido ay yung mga Filipino nationality at yung edad po ay 21 hanggang 70 years old. At syempre, employed officially or has another stable source of income. Basta meron po tayong source of income, pwede tayong mag-try na mag-apply dito kay Digido. At syempre, dapat meron kayong isang valid government ID at valid mobile number. Pwede kayong umutang dito hanggang 10,000 pesos kapag first time nyo nga na manghiram at hanggang 25,000 pesos naman kapag reloaner tayo at ayun nga po, nag-offer na sila ng 30 days na payment terms. So, yun lang din yung isa sa nagustuhan ko dito kay Digido kasi kapag reloaner tayo, nag-offer sila ng 1 buwan na payment terms. Okay? And then, yung valid ID na tinatanggap ni Digido ay yung driver's license, Philippine Passport, UMIT ID, SSS ID. Tumatanggap din po sila ng TIN ID at pwede rin yung PhilHealth card, yung PVC type. 0% interest naman sila para sa mga first time na umutang pero ilang araw lang yon. Kapag hindi mo pa rin talaga binayaran, talagang lalaki at lalaki. Or magkakaroon ng interest and processing fees. Number 9 mga beshies ay itong si Mr. Cash. Itong si Mr. Cash naman mga beshies, para makautang kayo dito, dapat po permanently employed po tayo at yung edad po natin ay 18 years old and above. Dito nga kay Mr. Cash, pwede tayong manghiram ng 1,500 hanggang 23,000. Pero syempre kapag first time natin na umutang, medyo mababa yung ino-offer itong si Mr. Cash. Pwede lang tayong makahiram ng 1,500 to 3,000 pesos. At kapag reloaner naman, pwede 2,000 hanggang 23,000 pesos. So dito kay Mr. Cash, nag-offer sila ng 18 days hanggang 1 buwan or 30 days na payment terms. And natuwa ako kasi nung first time na manghiram ako dito kay Mr. Cash, agad-agad na inofera nila ako ng 18 days. Hindi ako dumaan sa 7 days, sa 10 days, sa 14 days na payment terms. Agad-agad nag-offer na sila ng 18 days na payment terms kahit first time ko nga na manghiram dito. At meron itong 0% interest kapag first time natin na umutang
Pero syempre kapag nag-pause yung account mo, automatic yan na merong payment. Or automatic yan na merong late payment fees. At syempre magkakaroon din yan ng interest at yung mga iba't ibang fees. Number 8 mga beshies ay si OLP or Online Loan Pilipinas. Para makautang kayo dito, dapat po yung edad ay 22 hanggang 70 years old, living in the Philippines at employed with stable source of income, merong isang valid government ID, okay? At merong valid bank account or e-wallets, like yung sa GCash. Para sa mga first time, nag-o-offer nga itong pautangan ito ng 0% interest and processing fee. Pero kapag reloaner na tayo, nagkakaroon na po yan ng interest at processing fees. Pwede kayong makautang hanggang 30,000 pesos kay OLP. And actually, ang in-offer na nila sa akin before ay hanggang 20,000 pesos. Pero dito kay OLP, medyo malaki din yung interest and processing fees nila kapag reloaner. 1,000 hanggang 30,000 yung pwedeng mahiram. Kapag first time dito kay OLP, 1,000 to 7,000 lang yung pwede nyong mautang. Pero kapag reloaner nga, hanggang 30,000 pesos. Number 7 ay itong si Una Cash. Okay, itong si Una Cash ay isa din sa medyo okay na pwede natin mautangan kung i-compare natin doon sa iba't ibang mga loan app na naglalabasan sa Google Play Store. Yung requirements, dapat Filipino citizen, yung edad po ay 18 years old and above, mayroong isang valid government ID, mayroong valid email address at syempre mobile number, at employed with stable income. Or basta meron tayong source of income na stable naman. Medyo okay din naman itong si Una Cash. Kasi sinubukan ko na rin siya before. At next ay si Cashalo. At para nga makautang kayo kay Cashalo, dapat po yung edad ay 18-year-old pataas, a Filipino citizen, at dapat meron tayong isang valid government ID. Dapat may source of income, syempre. Meron tayong pinagkukuhaan ng pera, ganon. At pwede kayong makautang dito kay Cashalo ng 1,500 hanggang 10,000 pesos. Medyo mababa yung ino-offer nitong si Cashalo na pwedeng mautang. Kaya lang kasi in term of interest and processing fees naman, kung i-compare natin doon sa iba't ibang mga loan app, mas hamak naman na mas okay itong si Cashalo. Kapag first time natin na manghiram kay Cashalo, pwede kayong manghiram ng 1,500 hanggang 2,000 based on my experience ha. Pero kapag reloaner tayo, pwede nga tayong makahiram hanggang 10,000 pesos. At mahaba din po or mas mahaba yung payment terms na ino-offer nitong si Cashalo kasi nag-o-offer sila hanggang 45 days. Based on my experience na rin talaga ito at in-offeran talaga nila ako ng mahigit isang buwan na payment terms. At ang sumunod naman ay itong si Cash Express. Itong si Cash Express, lagi ko siyang ginagawa ng aking reviews or honest reviews kasi isa din talaga ito sa mga inuutangan ko kapag kailangan ko ng extra cash dahil mabilis yung pag-disburse nila ng loan proceeds. Okay? Merong 0% interest kapag first time nyo nang manghiram. Pero sa loob lamang ng 7 days yon. Okay? Kailangan yung bayaran yung utang nyo within 7 days para ma-avail nyo yung 0% interest. Pero kapag reloaner na tayo, syempre nagkakaroon na po yan ng interest at processing fees. Make sure lang na kapag umutang kayo dito kay Cash Express, bayaran nyo on or before yung due date kapag first time nga natin na manghiram para ma-avail natin yung 0% interest. At ang approval time nito ay halos nasa 10 to 15 minutes na rin. Pero dinidisburse din naman nila agad-agad once na-approvehan ng ating loan application. At ang next ay itong si TendoPay. Medyo okay din si TendoPay mga beshies. And si TendoPay is an installment plan solution that gives you the convenience to buy now and pay later for your online purchase in 2 to 24 months installment. No need for credit card or bank account. Para maka-avail kayo dito sa installment plan nga nitong si TendoPay, dapat po yung edad natin ay 18 years old and possess 2 of the officially accepted IDs like yung driver's license, yung SSS ID, yung passport, PRC, UMID ID. Dapat din po meron tayong valid email address, valid mobile phone number, at provide TendoPay with your full name and date of birth. At next nga ay itong si Tala. So itong si Tala talaga yung isa sa mga nire-recommend ko din dahil napakaganda itong loan app na ito. Nag-o-offer sila ng hanggang 25,000 pesos na loan amount. Sa akin dati, in-offer nila ako hanggang 15,000 na loan amount. Then nung binayaran ko yung inutang ko dati na 15,000, then in-increase sila hanggang 25,000 pesos. Pero ayun, hindi ko pa siya ginagamit kasi sa ngayon hindi ko pa naman talaga kailangan pa.
And itong si Tala mga beshes, nag-offer sila hanggang 2 buwan na payment terms. At akalain mo, nung sinubukan ko itong si Tala, nag-offer sila agad-agad ng 18 days na payment terms. And pangalawang loan, agad-agad na 1 month. And then may option pa na pwede hanggang 2 months. Dito nga kay Tala, napakaganda. Okay, so yung edad nga ay 18 years old din pataas. At dapat po meron kayong isang valid government ID. Ang tinatanggap nga daw po nitong si Tala ay yung passport, yung SSS ID, UMID Postal, National ID, Voters ID, at yung driver's license. And next ay itong si Bill Is. Isa din talaga itong si Bill Is sa mga gustong-gusto ko na pwedeng mautangan. Merong Bill Is Cash Loan, merong Buy Now and Pay Later, at meron pa nga itong Load Loan. So dito kay Bill Is, pwede tayong makiram hanggang 40,000 pesos at meron silang loan terms na 1 month hanggang 12 months. Isa din talaga itong si Bill Is na nag-offer ng napakababa na interest at processing fees. And akalain mo, hanggang 12 months yung ino-offer nila na payment terms at ayun, napakahaba kung i-compare natin dun sa iba't ibang mga loan app, iba't ibang makapautangan online na nagsilabasan sa Google Play Store. At sumunod nga dito ay itong si Home Credit, isang napaka-legit din na pwede natin mautangan. Si Home Credit mga beshes ay merong ino-offer na cash loan, Buy Now, Pay Later, at Kwarta. So itong si Kwarta, para siyang same as credit card na kung saan pwede natin magamit para bayaran yung mga bills payment at pambilis mga partner grocery store nila. And same lang din with Buy Now, Pay Later na kung saan pwede natin gamitin nga itong si Home Credit para kumuha ng mga home appliances and gadgets at bayaran yung installment at cash loan. Maganda dito ay malaki din yung ino-offer nila kasi pwede kayong makahiram hanggang 100,000 pataas dito sa Home Credit Cash Loan. At mababa din po yung interest rate nga nitong si Home Credit at mahaba yung payment terms na ino-offer nila. At ang sumunod or ang isa sa pinakagusto ko din ay itong si Tonic. Okay, si Tonic naman po, pwedeng umutang yung mga nag-edad ng 23 years old and no older than 58 years old. You must be currently employed or have a stable source of income. You must have a valid bank account. Okay, so ito yung mga additional requirements. You must have latest pay slip or full month salary bank statement. You must have a Tonic PH savings account. Pwede nyo i-download itong Tonic app. And pwede kayong mag-apply doon ng personal loan nga na ino-offer nila. Pwede tayong makautang dito ng 5,000 hanggang 50,000 pesos sa cash loan. Pero meron pa silang ibang mga ino-offer na klaseng loan na kung saan pwede tayong makautang hanggang 1 million at 500,000. Meron silang payment terms na 6 months, 9 months, 12 months, 18 months, hanggang 24 months. Okay? So, mahaba din yung ino-offer nila na payment terms at in terms of interest, medyo okay din talaga. Mas mababa yung interest nitong si Tony kung i-compare nga natin sa iba't ibang mga nagsilabasan na pautangan online. Okay? So, yun lang. Bali-share ko lang sa inyo yung top 10 nga na sa tingin ko, pinaka-best na pwede natin i-consider na mautangan para sa mga pang-emergency na pangangailangan. And sabi ko sa inyo, nasa inyo pa rin kung gusto nyo subukan. And disclaimer, hindi nga po ako binayaran para i-endorse sa inyo. Based lang ito talaga sa sarili kong experience at sa pagsasaliksik na ginawa natin. Okay? So anyway, thank you for watching. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video at i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye!